ang ating munting palabas ay ang regalo ni kay Mana na kung saan ang esensya ng tunay na Kapaskuhan Yung pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa para sa lahat. Si Juanita. Si Luna. O Pedro po. Barakuda! Dito lang sa Kasi hindi tayo nagpapa-audition para maging member. Isa lang naman kailangan natin. Ang may requirement sa pagsali. Ano ito? Discipline lang. Isang malamig na simoy ng hangin sa inyo ngayon, mga tagigenyo. Ako ulit to ang inyong host, si Mr. Yes. At may naisip na naman akong kabutihan. Joke again! At syempre, ang may kabutihan ngayon, yung ipapalabas natin sa episode na to. At marami sa inyo ang nakapanood na, mga tagigenyo, at kahit sa labas ng ating lungsod. Ang ating munting palabas ay ang regalo ni kay Mana na kung saan ang esensya ng tunay na Kapaskuhan na pagtutulungan, pagkakaisa at pagmamahalan. At gaganapan ito ng kabataang tagigenyo. Sila po ang Taguig Ambassadors of Arts. Kaya ano pang iniintay natin, mga tagigenyo? Samahan nyo na ako at alamin ang nasa likod ng regalo ni kay Mana na kung saan trending na trending sa buong Taguig. Let's go! Noong unang panahon, nakatanggap ng espesyal na regalo ang mga mamamayan ng Baryo Bana. Sa ngayon po, kamusta po ang TLC Park, ang ating pong pagtatanghal sa ang regalo ni kay Mana? Sa totoo lang, nakaka-proud, lalong-lalo na pag nakita natin ng ating Mayor Lani ay 3 times ang nanood. No? At pag tinitingnan ko yung mga audience sa mukha, lalo tayong na-inspire. Sa totoo lang, ang Pilipino is pinakamahirap na audience. Hindi mo ito mauutusan pumalakpak. Ito yung pinakatamad na audience. Pero pag ang Pilipino nagustuhan nila ang kanilang napapanood, kusa iyang pumapalakpak at napakaganda ng kanilang pagtanggap dito po sa mini musical play na ito. At direct, nais din namin malaman, lalo na nung ating mga audience sa Tagigenyo, we have 1.2 million followers na nag-aabang ng katanungan na ito at ang inyong sagot. Paano po ba nagsimula ang palabas na ito, ang regalo ni kay Mana? Sino po ba ang mga nasa likod nito ng palabas na ito? Dumating na lang sa akin ng information na napili, personal na napili ni Mayor Lani ang Tagigenyo artist, no? Ang local artist dito sa Taguig. Ako po si Precious Monique Rayos. Ang ginagampanan ko po sa ang regalo ni kay Mana ay si Juanita. Si Joanne Solomon. Ang ginagampanan ko po sa ang regalo ni kay Mana ay si Luna. Ako po si Mark Lawrence M. Dungka. Ginagampanan ko po sa ang regalo ni kay Mana ay bilang Pedro po. Magandang gabi Sa inyong lahat. mga tagigenyo! Ako nga pala si Julius Erweles Malabanan at ang ginagampanan ko ay si Ba. At ako naman si Mark Aliban at ang ginagampanan ko naman ay si Ra. At ako naman si Janet Solomon. Ang ginagampanan ko po ay si Kuda. At kami po ang Barakuda! Ako si Ba, ako si Ra, ako si Kuda. Ang sarap ng buhay kasama si kay Mana. Hindi ito isang barangay lang, kundi halos ang mga member ng Ambassadors of Arts ay halos sa lahat ng barangay ng Taguig meron tayong members. No? We are very grateful and thankful na napili tayo at doon ay nakausap natin si Miss Chi Bocobo, ang writer. Siya po ang writer ng ang regalo ni kay Mana. Siyempre, sa parte natin, kinakailangan natin pag-aralan at maunawaan kung ano talaga yung nasa puso ng isang scriptwriter para mag-gel ang artistic approach dito sa regalo ni kay Mana. Kahit ito'y napakaiksi, ito ay pinag-isipan natin, pinagdasal natin na magkaroon ng magandang outcome. At hindi naman tayo nabigo sa tulong, syempre, ng the great artist, no? Na lagi nating pinagdadasal na tulungan niya tayo na mabigyan ng magandang lapat ng bawat arte at bawat pagganap sa munting palabas na ito. Bilang si Ba, ano ba ang karakter ng Barakuda? Ang barakuda po kasi ay isang malaking isda na maliksi. Ang ginagampanan ko pong si Ba, siya po ang parang bossy sa magtotropa. At yung si Ran naman po, siya yung clumsy sa magtotropa. Yan po ang hindi nawawala sa magtotropa. Bossy, clumsy. At ang panghuli, si Kuda, ang joker ng magtotropa. Si Juanita po ay taga-kwento or narrator po sa ang regalo ni kay Mana.
Si Pedro po ay isang may kapansanan at ang hilig niya po is tumulong sa kapwa niya tao. Ngunit tinatanggi siya. Kumbaga ayaw lang po ng ibang tao na baka may mangyari pang masama kapag siya ay tumulong. Si Luna po ay isang imahinasyon ni Pedro na pumasok sa isip niya na sa kagustuhan niyang makatulong sa Barrio Banac. Dahil nga po, nakita po natin kay Pedro na hindi naman po siya sa minamaliit pero naiisang tabi ang kanyang kakayahan. Sa dami na iniisip, pumasok po si Luna. Naging gabay niya po si Luna para makatulong. Ang connection namin kay Pedro at sa Barrio Banac, kami ang mangingisda roon. At gusto ni Pedro makatulong sa amin. Tinitignan namin ang kapansanan ni Pedro. Kung baga gusto namin siyang ingatan, gusto namin siyang mapabuti, gusto namin siyang magpahinga dahil sa kondisyon niya. Pero ang hindi po nila alam, si Pedro po ay kahit may kapansanan, may magagawa at magagawa po siya. Anong mga preparasyon nyo bilang isang artista bago kayo magtanghal dito sa entablado? Katulad ng workshop, karon din po kami ng critics night and dress tech po para makita kung maganda po ba ang aming ginampanan. Araw-araw po nag-aaral pa rin po kami para pagpapasok na po kami sa pagtatanghal ay kayang-kaya na po. Salamat, Pedro. Kung hindi dahil sa iyo, napahamak na nung gusto ang Barrio Banac. Ginawa ko lang naman ang tingin kong nararapat. Sino ka bang magtutulungan kundi tayo rin? Unang-una sa ambassador sa part, lagi natin sinasabi na we're not doing this to become famous, but we're doing this to become more faithful to God. No? Amen. Ang lahat ay inaayon natin sa Diyos sapagkat wala naman tayong requirement sa isang artist. Hindi tayo nagpapa-audition para maging member. Isa lang naman kailangan natin. Ang may requirement sa pagsali, ano ito? Discipline lang. Kapag may disiplina ka po, lahat po ng gampanin or gawain ay susunod na lang po kapag mayroon kang disiplina. Dahil po pag meron kang disiplina, kayang-kaya mong sumunod, kayang-kaya mong matuto, kahit mahirap o madali. Sapagkat we believe that with discipline, everything is possible. You can do everything with discipline. But without discipline, wala kang magagawa. Kahit saan namang aspeto ng buhay. Sa bahay, sa paaralan, higit sa lahat, sa mga kapwa mo. Kaya yung mga bata, kahit na anong lalim ng pagtuturo na ibibigay mo at pangunawa, kapag ginamit nila ang disiplina, naiintindihan nila ito at naisasagawa. Napakaganda ng kasagutan ni Direk. At ako mismo, no, may natutunan para akong tumatid ng seminar. Ikaw mismo, ano ang natututuhan mo dito sa play na ginagawa nyo? Ang magtulungan at magkaisa. Pagtutulungan na hindi nakukuha sa material na bagay o kahit sino ka man, kayang-kaya mong tumulong, may kapansanan ka man o wala. Pagmamahal na ibinibigay natin sa kapwa-tao natin na Kahit na gaano ka man kaliit, kalaki, o may kapansanan ka man o wala, pwede kang tumulong kahit kanino. Ang Pasko sa Taguig ay pag-ibig. Sabi nga, you can give without love, but you cannot love without giving. At isa po rito ay patunay itong kay Mana na hindi lamang po material na bagay, kundi pati bagay na hindi kayang ibigay ng material. Kaya ang nagiging bunga ngayon ng mga Taguigenyo na mas marami ngayon ang nakakaunawa, nagmamahal, at higit sa lahat, naglilingkod kesa sa pinaglilingkuran. Kaya ang mensahe po namin, panoorin niyo po ang regalo ni kay Mana. Dahil meron po kayong makukuha at may uwing aral galing po sa ang regalo ni kay Mana. Hindi lang po namin kayo mapapasaya at mapapaiyak, kundi sisiguraduhin po namin may maiuwi kayong aral sa kwento ng palabas namin. tara na po, bumisita na po tayo sa TLC Park. Panoorin po natin ang regalo ni kay Mana. Hindi lang namin pinapangako na mabubusog ang inyong mata sa mga makikita nyo sa buong TLC Park, kundi may maiuwi rin po kayong aral sa inyong mga tahanan. Sapagkat ang regalong ito ay tapos na ang palabas, pero yung regalo dala-dala natin pag-uwi. Ito yung pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa para sa lahat. O paano mga Taguigenyo? Muli, ako si Mr. Yes at samahan niyo ako sa mga susunod nating kwentuhan dito lang sa Paskong Taguigenyo!